Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Tuesday ngayon mga kapatid, at sa araw pong ito, magpapatuloy po tayo sa ating series na sinimulan. Nasa chapter 7 na po tayo, dulong bahagi ng Acts chapter 7. Yun po. At ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan po nating Faithful to the End, Acts chapter 7, 54 hanggang 60. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, every generation of Christians faces trials, oppositions, and even persecutions. Wala pong pagsala na ang mga mananampalataya sa bawat henerasyon, sa bawat panahon, ay makararanas ng mga suliranin, ng pagsubok, at maging ng oposisyon laban sa kanilang pananampalataya. Some of them face ridicule, while others have laid their lives for the sake of the gospel. Some even killed and fed to the lions para lamang sa paninindigan sa kanilang pananampalataya. And we have heard many of those stories during the times of wars, sa panahon ni Hitler, sa panahon ng mga digmaan, no? Ang mga pananampalataya ng bawat mananampalataya ay sinubok bunga ng maraming mga persecution. At dito po sa Aklat ng Mga Gawa, specifically chapter 7, 54 to 60, we encounter the very first Christian martyr of the early church. At ang lalaking ito ay pinangalanang si Esteban. Sabi ng Bible, Stephen was a man full of faith and Holy Spirit who remained faithful to Christ even as stones were hurled at him. Siya po ang kauna-unahang mananampalataya kay Kristo na pinatay at minartir because of his faith. So he remained faithful to Christ even in the face of death. At ang kanyang example ay nagtuturo sa atin what it means to live and die faithfully in Christ. So bago po natin talakayin ang ilang mga talatang ito, kahapon nagbasa tayo ng napakahaba, 53 verses. Ngayon po ay ilang verses lang ito sa huling bahagi ng chapter 7, sapagkat ang Biblia po ay nahahati section by section, story by story, or what we call context by context. Kaya hindi po pwedeng basta na lang tayo dampot ng mga talata. Maliligaw tayo dun sa konteksto nito. Kaya minsan, sa Tinig ng Pag-asa, may mahabang basahin, may maikse. So ngayon po, ang ating focus ng pag-aaral ay dun sa martyrdom nito pong si Stephen. Kaya 56 to 60 ang atin pong tatalakaying mga talata. But first, let us go to the context. So si Stephen had been accused falsely of blasphemy against Moses and God. Pag-aralan po natin yan kahapon. So, pinagbintangan siya, wala namang makitang accusation, kaya gumawa na lang sila ng storya at kumuha ng mga huwad na saksi
At sinabi nitong mga huwad na saksi na narinig nila itong si Stephen na nangangaral laban kay Moses, laban sa Diyos, laban sa templo. Pero hindi po nagpatinag si Stephen at isang napakahabang sermon ang kanyang ginawa. Ito po yung tinalakay natin kahapon. Binalikan niya ang history ni Abraham, ni Moses, at ang mga propeta kay Joseph. Yun po yung tinalakay natin kahapon ay pinakita ni Stephen na siya ay mayroong kaalaman tungkol sa mga bagay na kasaysayan ng bansang Israel at ng pananampalatayang Judaismo. At hindi siya nagtuturo ng mga panibagong turo bagkus ipinapaliwanag lang niya ang katigasan ng puso ng mga tao at ang hinihintay na pagdating ng Mesiyas at ito'y sa katauhan ng Panginoong Hesukristo na kanyang sinabi na inyong pinapatay, subalit siya'y nabuhay na maguli at umakyat sa piling ng Diyos sa langit. So dahil doon lalong nagalit itong mga Sanhedrin at in response, he delivered a powerful sermon. Yan yung kahapon, recounting Israel history, of rejecting God's messenger and culminating the message in the rejection of Jesus as the righteous one. So dahil sa bold proclamation na ito, lalong nagalit ang mga Jewish leaders at humantong sa senaryo na ating pag-aaralan ngayon. And let us go to the study verse by verse. Ayan. Simulan po natin sa verse 54. Ano po ang sinasabi ng verse 54? Now when they heard these things, ano yung these things na binabanggit diyan? Yung sermon ni Stephen yesterday. Yung 53 verses na mensahe ng tungkol sa history of Israel and rejection ng mga messenger. They rejected Moses, they rejected Joseph, they rejected even the Lord Jesus Christ. At pagkatapos, humantong po doon sa matinding pagkagalit ng Sanhedrin. Stephen's sermon cut to the heart, but instead of repenting, the leaders responded with hatred, with rage. At ito po mga kapatid ay realidad naman sa panahon natin. Katulad po ng sinasabi ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay matalim, magkabilay, talas. At dahil doon, it can convict sinners either one, to repentance, or hardness of heart and continuous rebellion. Ang salita ng Diyos nagpo-produce ng dalawang bagay lang naman yan mga kapatid. Una, dalahin tayo sa pagsisisi at talikuran ng ating mga kasalanan o magpatuloy tayong pinatigas ang ating puso because of pride and rebellion. At dito po, the same message that saved 3,000 men sa Pentecost and another 5,000 men sa portiko ni Solomon nang si Peter ang nagsalita ay nagpatigas naman sa puso ng mga Pharisee, ng mga scribe, at ng mga taong pananampalataya sa Hudyo. So yung Jewish ruling council, instead of repenting, lalong nagtumigas ang kanilang mga puso. So ganun din naman sa panahon natin ngayon, we cannot force people to believe. We cannot force people to change their hearts. We don't have the capacity to convict people of their sins. Ang atin pong trabaho ay katulad ni Esteban, mangaral lang ng ebanghelyo, sabihin natin ang katotohanan, and that's it. Only God can change human heart. Pero ang ating dapat asahan, ang salita ng Diyos ay matalas. Ito po ay masakit. Hindi po ito katulad ng feather of a bird na pwedeng gamiting pangkiliti. Ang salita ng Diyos ay hindi pangkiliti, ang salita ng Diyos ay panghiwa. Hindi po ito dapat kumikiliti sa puso, ito dapat ay humihiwa sa puso. It must convict sinners or harden the heart towards more rebellion against God.
Ano po ang sumunod na nangyari? Verse 55 to 56. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. While the mob, the people, was filled with hatred, Stephen was filled with the Holy Spirit. So dahil po sa kapuspusan ng kanyang espiritu, ng puspos ng Espiritu Santo, sa halip na mag-focus sa mga taong babato sa kanya, sa halip na magalit sa mga taong babato sa kanya, sa halip na umiwas, sa halip na magtanggol, sa halip na lumaban o makakurot man lang, he turned his eyes towards heaven. Mga kapatid, minsan ito yung isa sa pwedeng gawin ng mga mananampalataya ng bawat isa sa atin. Pag wala na tayong magawa sa mga bagay na ating tinatanggap, sa mga sitwasyon na ating kinalalagyan, sa mabibigat na kalagayan ng buhay, maging sa persecution at mga problema, the best that we can do is to gaze into heaven, to look up and focus our attention above. And this is what Stephen did. At purihin ang Diyos, alam niyo po mga kapatid, marahil palatandaan na nga ito na kapag ang tao ay malapit ng umuwi sa kanyang tunay na tahanan, which is ito yung langit, ipinapasilip na ito ng Diyos. Hindi ko po ito gustong gawing theology, hindi po ito theology at hindi ito doktrinang pwede ninyong panghawakan mga kapatid. Pero gusto ko lamang pong magbigay ng assurance sa bawat isa na kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, iyon ang ating tunay na tahanan, ang tahanan ng Diyos. Sinabi naman ng Panginoong Hesus ito sa John chapter 14 na iiwanan ko kayo, ako'y uuwi sa bahay ng aking ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan. At kapag natapos ko na yon, na ipaghanda ko na kayo, ako'y babalik at kung saan ako naroon, doon din kayo doon. So ito po yung iniwanang pangako ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Kaya our dwelling place is the dwelling place of God. And we will be there at the time of death. Kaya sa oras na ito, alam ni Stephen na this is it. The time of his departure is at hand. Katulad ni Paul. Kaya tumingala siya sa langit, ano nakita niya? He saw Christ not sitting. Alam niyo po mga kapatid, di ba ang sabi, si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Pero dito, Christ is not sitting. Sa Hebrews 1:3, dinidescribe si Jesus sitting at the right hand of God. But here, Jesus was standing. So gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin. Wala pong sound. Wala po bang sound mga kapatid? Okay, can you comment po kung may sound po tayo? Sabi po ni Ate Mirna Sinfuente, wala pong sound. Nako. Hello mga kapatid, may sound po ba tayo? Kindly thumbs up kung may sound. Hello po. Nako. Ayan, so papatuloy po natin. Pero kung walang sound, paano na yan? Meron po. Ayan, sabi na ni Elong, meron. Ate Mir, pakicheck na lang po yung inyong sound. Meron daw po, meron. So, dito po sa talata, ang sabi po, Jesus standing at the right hand of God. So, ibig sabihin, nakatayo ang ating Panginoong Jesucristo. At ito pong pagtayo na ito, sa isang forum na ginawa po namin kasama yung mga pastor ng Oikos before ay naitanong na ito Dito po sa talatang ito, ang sabi, bakit daw si Jesus ay nakatayo dito? So, dito po ang ating paniniwala, Jesus was standing, at ang ibig sabihin, Jesus is ready to welcome His faithful servant. So, Stephen is about to go to where Jesus is. And Jesus is ready, standing, to welcome His faithful servant home. So, the vision of Stephen confirms
the deity of the Lord Jesus Christ and His role as our intercessors and our advocate to the Father. Yun po yung magandang makita natin dito, mga kapatid. Sa panahon ng kabigatan ng ating mga buhay, sa mabibigat na suliranin, kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, kung sa palagay mo ay parang gusto mo nang sumuko, hindi mo alam ang susunod na hakbang, at nasa crossroads ka ng buhay, kapatid, hindi masamang tumingala at tumingin sa langit. Kung hindi mo man makita kung anong meron doon, buong pagtitiwala mong tanggapin na ang mundong ito ay hindi permanente nating tahanan at ang ating permanenteng lugar ay ang kalangitan. Amen po ba, kapatid? At ang katotohanan, katulad ng nangyari kay Esteban, merong Diyos na nakatayo na naghihintay sa ating pagparoon. Amen? Now let us go to verse 57. Verse 57 says, "But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him." Sumigaw sila ng sabay-sabay ng ubod ng lakas na tinig. Hindi natin alam kung ano yung sinisigaw. Minumura ba siya? Inaalipusta po ba siya? O ano ang ginagawa ng mga taong ito? Anong pinagsisigawan? Pero makikita po natin, nagmamadali ang mga taong ito patungo sa Kanya. Hindi para siya'y saklolohan, hindi para siya'y purihin, hindi para siya ay suportahan o i-encourage, bagkos para batuhin hanggang mamatay. So, while the mob, the leaders stopped their ears, refusing to hear the truth. This is, mga kapatid, an image, a very clear image of spiritual hardness. Palatandaan na ang taong galit, wala na po siyang iniintinding iba. Ang taong masama ang loob, di na rin iniintindi yung opinion ng iba. Kung ano na lang yung maipilit niya, ganun na nangyayari. And this is also the image of spiritual hardness. Though Stephen is telling them that there is a God standing. Alam niyo po, kapag nakatayo ang isang tao, this is a sign of readiness. Jesus standing is a sign of readiness not only to welcome His people or His children, but it is also a gesture of being ready to fight. Mga kapatid, kapag ikay lulusubin, ikaw ba'y uupo lang? Hindi ba tatayo ka, didepensa ka? At ang pagtayo ng Panginoon is to the defense of His children. Kaya yung paglalarawan na si Jesus ay nakatayo, ay palatandaang handa siyang magtanggol para sa kanyang mga anak. Palatandaang time will come that Jesus will judge the wicked and those who do wrong for His children. At dito, mga kapatid, sa kabila ng sinabi ito ni Stephen, ang mga tao lalong nagdalang galit. Ang sabi, the leaders stopped their ears. Ano ibig sabihin yan? Stop their ears, sinarhan nila ang kanilang tenga, nagtengang kawali sila, they refuse to hear the truth. And that is an image of spiritual hardness. So, stoning was a brutal execution, and Stephen became the first martyr of the church. Ito yung isa sa pinakamalupit na kamatayan. At yan po'y ibinibigay saan? Sa mga taong nakakumit ng mga brutal na kasalanan katulad ng pangangalon niya. Rebellion sa mga magulang. Ganyan po yan, di ba? Kapag ang anak mo rebelde, pasaway, matigas ang ulo, pwede mong dalhin sa gitna ng bayan at bigay sa mga elders. At ang ihahatol doon, yung anak mo, pagbababatuhin niya ng mga tao. Parusa yon sa rebelding mga anak. Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, ang hatol doon, pagbababatuhin din. Ganun po katindi yung mga kasalanan na
hinahatulan ng stoning. But the question is, si Stephen, anong ginawa niya? Anong kasalanan na brutal, karumal-dumal, hindi siya nangalon niya? Hindi siya rebelding anak? Hindi siya gumawa ng kalapastanganan sa kapwa-tao? He was just a man full of the Holy Spirit who made some miraculous signs of God. Pero makikita po natin ang katigasan ng puso ng mga tao. Dinala sila sa matinding galit upang si Esteban ay kanilang patayin. So, ang isa pa hong makikita natin dito, si Saulo na magiging Apostol Pablo ay naandoon at nagmamasid, and he was approving the death of Stephen, showing how God's plan can use even hardened persecutors. Mga kapatid, who would believe? Kung kayo po'y parte ng mga alagad at disipulo ni Kristo, na nung napatay ang unang martir sa inyong grupo, ang lalaking sumaksi at ang lalaking nag-approve ng kamatayan nito, ay nandun at nakita ninyo na sa kanyang paanan inilagay ang mga balabal. Paano kayo maniniwala na ang isang Saulo ay pwedeng maging Paulo? Na ang isang Saulo ay pwedeng maging alagad ng Panginoong Jesucristo, na formerly ay kaaway, saksi sa kamatayan ng kanilang martir, ay magiging kakampi at magiging alagad ng Panginoon. This only shows, my dear brothers and sisters, na truly it is only God, and it was only God during that time who can change the heart of a person. Amen? Hindi ang mensahe, hindi ang galing ni Esteban. You know how long the sermon of Stephen? Ang haba. Pero kahit gaano kahaba ang sermon, walang kapangyarihang bumago ng puso maliban sa Diyos. Hindi ang eloquence, hindi ang husay ng pastor, hindi ang husay ng tagapangaral. Tanging ang Diyos ang siyang may kakayahang bumago ng puso. Kaya mga kapatid, mga mangangaral, aral lang, mensahe lang. Bigay lang tayo ng aral at turo. Kasi hindi naman natin alam kung sino ang ililigtas ng Diyos at babaguhin ng Diyos para manampalataya. Amen? So, may panahon si Pablo at hindi pa ito yung kanyang panahon. At ang panahon na yon, makikita natin sa mga susunod na mga talata, papaanong ang isang Pablo ay naging lingkod ng ating Panginoon. So, let us go to the last two verses, verses 59 to 60. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Stephen entrusted his spirit to Christ, just as the Lord Jesus, when he was on the cross, entrusted his life to the Father. Sa Luke 22:46, ganon din ang ginawa ni Stephen. The very word that Jesus uttered, yun din ang ginawa ni Stephen. Mga kapatid, hindi naman natin to kailangan gawin sa oras na ng kamatayan eh. Hindi naman natin to kailangan gawin kapag naghihingalo na tayo eh. Hindi naman natin to kailangan gawin kapag nandun ka na sa ospital, nakatakot-takot na suwero ang meron ka, kung ano-anong machine nakakabit sa iyo, kakatitingala at sasabihin mong, Lord, I entrusted my spirit to you. Kundi ngayon pa lang mga kapatid. Ngayong malakas pa tayo, ngayong pwede pa nating ikilos ang ating mga katawan, yung pwede pa nating gawin ang mga bagay na kaya nating gawin, let us cry out to the Lord
and tell him, Lord, receive my spirit. Hindi po naman ito pagpapakamatay, mga kapatid. Kapag sinabi nyo sa Ama na, Lord, take my spirit, hindi po ibig sabihin na gusto nyo nang mamatay. Kundi, I think here, it is a complete trust, complete faith in the Father, that the Father knows what is best. Amen? The last word of Stephen echoes Jesus' prayer on the cross. Father, into thy hands I commend my spirit. Instead of bitterness, sumigaw pa siya ng ikalawang ulit. And here, Stephen is showing Christ-like forgiveness. The second word of Jesus is, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And this is also the word of Stephen. Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Luke records that Stephen fell asleep. And that is a gentle way of describing death for believers. Because death is not the end. It is rest before the resurrection. Diba? Yan naman ang sinasabi natin. Pag tinatanong, paano mo gustong mamatay? Gusto mo bang mamatay na napugot ang ulo? O kaya nagkadurog-durog? O kaya anong gusto mong kamatayan? Nalunod? Bumagsak sa building? What do you want for your death? Wala naman tayong control dun. Hindi naman natin alam. Isa nga natusok ng karayom lang, namatay, natetano Hindi natin alam. Gusto mo bang mamatay dahil sa diabetes, dahil sa sakit, sa cancer? How do you want to die? Madalas ang sagot ng mga tao dyan, gusto ko parang natulog lang. Mga kapatid, para sa isang Kristiyano, ganun ang kamatayan. Kahit gaano kamorbid ito, para sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay parang natulog lang. Bakit? Kasi para sa Kristiyano, may kasiguraduhan ng paggising muli. Amen? Kaya dito, ang paglalarawan ni Luke ay simple. He fell asleep. Mga kapatid, if you're going to look at the narrative, hindi siya natulog. Pinagbabato siya. Gaano kasakit yun? At ang ibinato sa kanya, di maliliit. Palagay ko po, tipak-tipak na bato. At hindi 5 tao, 6 na tao, mob. The term na ginamit dito, the mob of people. Many people. And as they were stoning Stephen, sabi sa verse 59, as they were stoning, he called out to Jesus, not to the people. He didn't say, stop, don't stone me. He called out to Jesus. And he said, Jesus, receive my spirit. And then he cried out with a loud voice. Pinarinig niya sa mga tao, Ama, patawarin mo sila. Do not hold this sin against them. And then, after that, Luke stated, si Luke po ang sumulat ng Book of Acts. He said, he fell asleep. Amen? That is an assurance that believers will rest before the resurrection. Kaya hindi importante kung paano ka aalis sa mundong ito. Hindi importante paano ka mamamatay. Kung nagkaputol-putol ka, para kang karne norte, simula tad-tad, pababa, pataas hanggang ulo, it doesn't matter. Dahil may kasiguruhan tayo na may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Amen? Now, let us look at some theological insights ng ating pag-aaral ngayon. Una, yung cost ng discipleship. Tandaan po natin mga kapatid, faithfulness to Christ may require a cost.
Faithfulness to Christ may cost us everything. Life. Ang pagsunod kay Kristo is denying oneself. Leave everything behind and follow me. But the reward is eternal. Amen, mga kapatid. Second, Christ's presence is with His people. Stephen saw Jesus standing, reminding us that Christ is with us in our trials. And third, the power of forgiveness. Stephen's forgiveness mirrors Christ's love. Forgiveness in the face of injustice points others to the gospel. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung mensahe ng pagpapatawad ni Esteban, sa aking palagay, noong si Saulo na naging Pablo ay natauhan na, nag-e-echo pa rin sa kanyang pandinig ang kanyang nasaksihan na pagpapatawad ni Esteban sa kanya. Dahil siya ay isa sa perpetrator ng nangyaring kamatayan ni Esteban. Amen po ba? That is how powerful forgiveness is. So to illustrate this, I want to give you a short illustration. Consider a candle, mga kapatid. When it burns, it gives light. While giving light, the candle continue to consume itself. Ang kandila nagbibigay ng liwanag at tanglaw, pero habang ginagawa niya ito, unti-unti siyang nauubos. Amen? Stephen's life was short, but it shone brightly for Christ. The stones may have broken his body, but his witness continues to light the church throughout history. Magtatayo pa ang Diyos ng maraming mga lingkod, maraming mga pastor, maraming mga mangangaral. Noong namatay si R.C. Sproul, nalungkot ang mga reformers, ang mga nasa reform side, kasi isa si R.C. Sproul sa mangangaral na naninindigan sa pananampalatayang reform. Subalit, naiwanan si John MacArthur na bagamat magkaiba sila sa aspeto ng eschatology at ng ibang views about dispensationalism, naging sandigan si John MacArthur ng pananampalatayang reform when it comes to soteriology, the view of salvation about the sovereignty of God to choose His own people. Nang nawala si John Mac kamakailan, nalungkot ang buong pananampalatayang reform. Pero naniniwala tayo, patuloy na magtatayo ang Diyos ng mga lalaki na mangangaral ng ating pananampalataya katulad ni Esteban. Sa kamatayan ni Esteban, lumitaw ang isang apostol Pablo. Narinig natin kamakailan na nangyari kay Charlie Kirk. Sa mga nakikibanwagon, di naman kilala kung sino si Charlie Kirk. Siya po ay talagang sinusubaybayan ko po yung mga video niya, ang kanyang mga paninindigan tungkol sa pananampalataya at ang matapang niyang mga deklarasyon laban sa mga korupsyon, laban sa mga immoralities, laban sa abortions, homosexual marriages. Pero recently, he was killed. So, may mga ganong pangyayari na minsan di natin alam bakit nagaganap. Bakit pinapayagan ng Diyos. Pero just like what we are studying today, hindi po dapat natin ikatakot ang mga bagay na ito, bagkus lalo nating pag-alabin ang ating mga paninindigan sa pananampalataya
at huwag sumuko bagkus magpatuloy sa paniniwala na ang Diyos ay nakatayo na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang mga tunay na anak. Amen? Now let us look at the reflection questions. Pwede nyo gamitin ito sa inyong mga pag-aaral. Number 1, how do I respond when God's Word convicts me? Repentance or resistance? 2, do I live with the assurance that Christ is with me in trials as Stephen did? 3, how can I practice forgiveness towards those who wrong me? And the last, if following Christ cost me everything, would I remain faithful? Mga kapatid, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Our Sovereign Father, we thank you for the faithful witness of Stephen. Help us to stand firm in our faith, even when it is difficult. Father, fill us with your Spirit, that we may see Christ clearly in every trial, in every suffering and problems of life. Teach us to forgive as Stephen forgave, and to trust you with our lives until we see you face to face. Strengthen us, O Lord, to remain faithful until the end, up to our last breath. This we pray in Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.